Kahapon nag-join ako sa isang workshop ng Spark Up Creators. Ang speaker dun is si Joshua Mafelix. Bali guys, yung Spark Up Creators community, meron sila sa Viber and pwede doon sumali kahit sinong affiliate bago man o luma. And meron sila dong mga brand na hawak. Tapos sila din yung nagre-review ng mga samples, ng mga free samples, mga nagre-request ng free samples. So kung hirap kayong makakuha ng mga free samples, puwede kayo mag-join dun sa Spark Up community. Ilalagay ko dito yung QR code na puwede niyong i-scan para maka-join kayo or puwede niyo akong i-DM para ma-send ko sa inyo yung link nung Viber community. Tapos dun sa kahapon na workshop, libre lang yun. Sa iba, binabayaran siya pero binigay lang nila ng libre. Actually, naka-recorded yun tapos uploaded na rin siya sa YouTube ngayon. Nung patapos na yung workshop, sabi dun ni Joshua Felix, pwede daw namin i-share yung mga learnings namin doon kahapon. Kasi siya daw, ginagawa niya kapag meron siyang bagong learning or meron siyang natututunan, tinuturo daw niya yun sa iba. And that way, mas tumatatak sa isip niya or mas nagiging expert siya sa bagay na yun. So, gusto ko rin siyang i-try gawin para yung mga natutunan ko, hindi siya stuck sa isip ko, tas hindi ko siya makakalimutan. Kasi, oo nga no, kung lagi mo siyang sasabihin, lagi mo siyang, or ituturo mo siya, or i-share mo siya sa iba, puwedeng hindi mo siya makalimutan tapos dun ka magiging expert talaga kasi kumbaga alam na alam mo siya, kasi kayang-kaya mo siyang sabihin sa iba. Hindi ko man kayang i-share lahat ng natutunan ko kahapon. Gusto ko siyang, step by step ba. Tapos gusto ko rin kasing panoorin ulit yung recorded na workshop kahapon para mas ma-refresh yung isip ko tungkol dun sa mga sinabi niya kahapon. Ang topic nga pala kahapon ay how to secure more brand deals and strategies for pre-samples. So, ang tinuro niya dun ay paano mas makakakuha ng mga pre-sample and more of pre-sample, more than pre-samples, yung mga brand deals, yung kung saan pwede ka ng bayaran. Meron ka ng fixed rate ng per video, ganun, hindi lang siya basta pre-sample at commission. So, ang isa sa mga natutunan ko kahapon ay paano kumukuha ng creators yung mga brands. Isa sa mga factor ay hindi yung followers. Kasi karamihan sa mga affiliate, lalo na doon sa mga bagong affiliate, ang iniisip nila, kailangan madami kang followers para mapansin ka ng mga brand o kaya para makakuha ka ng mga free sample. Hindi pala dapat ganun yung thinking. Hindi pala mahalaga sa mga brands yung dami ng followers mo. Ang tinitingnan pala ng mga brands is yung reliability mo, yung content to product fit, at saka yung proof of GMB. Kumbaga, mas tinitingnan nila kung consistent ka bang mag-post, kung high quality ba yung mga post mo, kung nasa-showcase mo ba ng maayos yung product na pinopromote mo, at saka kung meron kang benta. Kasi totoo naman nga, kahit konti lang yung followers, nakakabenta naman talaga eh. Hindi mo talaga kailangan ng sobrang daming followers para makabenta kasi yung video mo hindi naman yun nakikita lahat ng followers mo eh, yung ginagawang video. Hindi nakikita yun ng mga followers mo kasi yung video na ginagawa mo, binabato lang yun ni TikTok dun sa mga taong interested sa ganong klaseng video. Pwede naman na marami kang followers pero hindi talaga siya yung basehan para mapansin ka ng mga brands at saka para mabigyan ka ng free sample. Ang mahalaga lang, kuha mo yung followers na kailangan ni TikTok para makapag-umpisa ka. Kasi noon, nung ako nag-start since 2020 nag-2023 pa kasi ako nag-affiliate. Tapos ang followers ko nun, ang kailangang followers nun para makapag-affiliate ka is 1,000. Pero ako dumaan kasi ako dun sa shortcut kasi through TikTok TikTok, ano yun, yung seller, TikTok seller account ako nagawa ng ano, dun ako naging affiliate through TikTok seller center yun. Pero ang kailangan talaga nun is 1,000. Kahit nakapag-start ako nun ng 150 followers. Dati kasi pwede pa mag-post ng mga pictures lang tapos gagawin mong video. Kahit nakapag-post na ako, kahit nakapag-affiliate na ako ng 150 plus pa lang yung followers ko. Finish ko pa din na magkaroon ako ng madaming followers. So nakipag-engage to engage ako, yung follow to follow, ganyan, hanggang sa umabot ng 1,000. Tapos nung umabot na siya ng 1,000, hindi na ako nakipag-engage to engage. Kasi ginawa ko lang talaga yung followers na 1,000. Tas ang ginawa ko, nag-focus na lang ako dun sa paggawa ng video. Ay dati nga kasi puwede pa nga yung mga photos lang na gagawin mong video. So yun ang finokus ko, yung paggawa ng content. So yun pala talaga ang mahalaga, yung mag-focus ka sa content mo, sa pagpo-post. Kasi that time, kahit ganun pa lang yung ano ko, yung followers ko, kahit ganun yung ginagawa kong video, nakakabenta talaga ako nung time na yun. Ngayon kasi, ang kailangan na lang na followers ay 600, di ba? Para makuha mo para mapakita mo yung showcase. Tapos meron pang isang option na 200 followers, pwede ka na mag-affiliate, pero may limit yung posting mo. Kaya ngayon, kahit 200 followers ka pa lang, pwedeng-pwede ka nang mag-affiliate. Gamitin mo lang gumawa ka lang ng magandang content, tapos siguraduhin mo lang na quality siya and mapakita mo ng maayos
yung product. And kailangan mo lang maging consistent. And that way, pwede kang makakuha ng mga free samples kahit hindi sobrang dami ng followers mo.